Para naman talakayin ang mga dapat bantayan ngayong simula na ng kampanya, makapanamin natin si Atty. Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Yung vote buying at selling, pwede nang gawin yan online. Paano po mamomonitor yung mga ganyang transaksyon? Ayan po ay nung huli pong barangay at SK election ay nagkaroon po ng isang partnership ang ating COMELEC sa iba't ibang financial online platform. At minonitor po nila yung pagbibigay ng pera sa mga platform po na nabanggit ko Opo. para kahit pa paano maibsan at ma-temper po natin yung problema natin ng vote buying sa modern na panahon. Pero hindi ho ba ito lalabag sa Data Privacy Act? Hindi naman po kasi yun po ay natatandaan ko po in the last week barangay and SK election ay ilang araw bago po nag-araw tayo ng election ay may kasama po ako sa aming opisina na na-suspend yung account. Na-suspend, opo. Kasi na-suspend yung account kasi yung po kasi sa pagbibigay po namin ng allowance sa mga volunteers na ano po siya na-detect hindi kasama masyado sa maraming transactions na pare-parehas. So, na-suspend po yung account nung kasama ko na yon. So, meron pong internal na mechanism sa platform mismo na sila mismo yung nasususpend na hindi po sinishare sa COMELEC para lang po maiwasan na magamit yung account na sa pamimigay po ng pera pag malapit o sa araw na ng election. Ang isa pa hong malaking problema nakikita, yung pagpapakalat nga po ng fake news online. May mga hakbang din po ba kayo para ito'y paano maibsan o masawata po natin? Dalawang hakbang po lagi at iyan ang ginagawa namin sa Opo. LENTE para malabanan ang problema natin ng disinformation sa online platforms. Una po, kasama lagi yan sa public education campaign na ginagawa ng aming grupo para po mas matuto ang ating mga kababayan. Ano ba yung mga kailangan nilang tignan o spot para masabi Opo. na, para sure sila na yung information na sinashare nila ay tama. Pangalawa, meron po tayong partnership with Meta at TikTok na meron po tayong express lane, kumbaga na kung meron po tayong nakitang disinformation, ay marereport po natin agad sa kanilang mga online platforms. Opo, isa ho sa kampanya ng LENTE, kilalaning mabuti ang mga kandidato. Pero yung iba ho sa kanila ayaw naman lumahok ng debate o kaya tumanggap ng mga interview dahil hindi raw nila kailangan at nakikita nila lamang na sila sa mga political surveys. Opo. Igan yan, ang sinasabi namin, pati rin na aming public education, ay mas pag-isipan yung mga ganyang kandidato kasi ito yung panahon na dapat magpakilala sila sa ating lahat. Sila ay magpa-interview, sumali sa mga debate. Opo. At kung ngayon pa lang hindi na sila sumusunod sa ating mga kagustuhan, paano pa kaya pag sila ay nanalo at nakaupo sa pwesto? Sa lahat po ng ating pagsisikap, marami ho sa ating mga botante, umaasa na lang sa resulta ng mga surveys. Ano pong gabay ninyo, Atty. Caritos, para po lalo nating ikangay mabantayan yung totoong mga boto natin? Importante po na alam ng ating mga kababayan na marami magsusulputan ng mga survey sa mga susunod na araw, sa Opo. mga susunod na linggo. Kaya dapat pilatisin po natin ano ba yung mga survey firm na yan na naglalabas ng resulta. Kasi may po dyan na pwedeng skewed to a certain candidate. So dapat ay tignan natin sino yung nagsasurvey at ano yung kanilang methodology sa pagkakonduct ng survey. Kasi dapat as scientific as possible. At tandaan po natin, may requirements under our electoral laws para po sa paglalabas ng survey results. Sasabihin po kung sino yung nag-conduct ng survey firm, Opo. ano yung mga tanong na tinanong sa mga respondents. So marami po requirements na dapat hanapin natin dun sa resulta na lumabas na nakikita natin. Atty. Caritos, habol ko lang itong pinapakita naming pagbabaklas, no? Sa mga poster. Hindi ba dapat yung mga kandidato ang utusan nating tanggalin? May kusa silang alisin yung mga kinabit nilang poster na yan. At pag hindi nila ginawa, disqualified agad. Under sa process naman po ni COMELEC ay meron pong ganyan na sistema na susulatan yung mga kandidatong mali yung pagkakalagay, mali yung lugar ng pagkakalagay ng kanilang mga poster. Ngayon Opo. po, ceremonial kasi unang araw ng kampanya, so nagtatanggal po si COMELEC. But eventually,
habang tumatakbo ang kampanya, ang COMELEC po through its election officers magsusulat sa mga kandidato na kunyari nakalagay sa poste, nakalagay sa puno, nakalagay sa highway yung kanilang mga campaign paraphernalia. Yan po ay bawal, so kailangan sulatan ni COMELEC at yung kandidato po ay binibigyan ng 3 araw para po matanggal yung kanilang mga posters. Nako, lahat binibigay. Maraming salamat po, Atty. Ona Caritos, Executive Director ng Lente. Ingat po kayo. Maraming salamat rin po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.